Magandang hapon, ako muli si Benison Estareja. Meron tayong update regarding pa rin sa ating minomonitor na si Severe Tropical Storm Verbena with international name na Koto as of 5 p.m. November 26, 2025. As of 4 p.m. ay huling namataan si Severe Tropical Storm Verbena, 230 kilometers, hilagan-silangan ng Kalayaan, Palawan. Somewhere po dito yung Kalayaan, Palawan sa Pag-asa Island. May taglay pa rin na hangin ng 95 kilometers per hour na nananatili pa rin malakas, malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 115 kilometers per hour. At kumikilos na ng mabagal, pakanluran at 15 kilometers per hour. Doon sa may Kalayaan, Palawan, asahan pa rin yung mabagyong panahon, mga pag-ulan at malalakas na hangin dulot ng bagyong Verbena, habang ang mainland Palawan, asahan naman yung epekto ng trough ng bagyo. So asahan din po yung kalat-kalat na mga ulan and thunderstorms overnight. Dito naman sa silangang parte po ng Luzon, nandyan yung epekto ng shear line o yung linya kung saan nagtatagpo po ang hangin mula sa hilaga, ito yung malamig na amihan, at mula naman sa silangan, ito yung mainit na easterly. So as a result, nagkakaroon po tayo ng mga madalas na malalakas na mga pag-ulan. And overnight, aasahan din yan dito sa may Cagayan Valley and Cordillera region, lalo na sa may Apayao, Cagayan, and Isabela. Dito naman sa may Ilocos region and Batanes, may epekto ng northeast monsoon, may kalamigang panahon lalo na bukas ng madaling araw. Paminsan-minsan meron mga light to moderate rains, habang ang natitirang bahagi ng Luzon, including Metro Manila, down to Visayas, andyan pa rin ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. In the next 12 hours, nasasamahan pa rin lang ng mga pulu-pulong pag-ulan at mga localized thunderstorms. Base po sa latest satellite animation ng Pag-asa, wala tayong namamataang anumang weather disturbance na susunod kay Bagyong Verbena. Subalit sa susunod po na 6 na araw, simula po ngayon hanggang sa Martes, may possibility na may mabuong isang low pressure area somewhere po dito sa may central portion ng Pacific Ocean, malapit sa may Guam. At kikilos po ito westward towards the Philippine Area of Responsibility, and possibly po by Tuesday or Wednesday ay nasa loob na ito ng PAR as a low pressure area pa lamang. Patuloy na magkatabi po sa ating updates dahil mababago pa naman yung senaryo natin regarding dito sa ating latest TC Threat Potential Forecast. At for December po, 1 hanggang 2 bagyo ang posible pumasok ng ating area of responsibility. Ito naman yung latest track po ng Pag-asa regarding kay Bagyong Verbena. Inaasahan po within the next 12 hours ay ito ilalabas na rin ang ating area of responsibility. However, malapit po siya dito sa may Kalayaan Islands sa mga isla po na sakop ng ating bansa. At inaasahan magkakaroon pa rin ng direktang epekto, mga pabugso-bugsong hangin kahit makalabas na ito ng ating area of responsibility. Sa paglabas din niya ng ating PAR bukas ng madaling araw, inaasahan yung pagbagal pa nito habang papalapit dito sa may central portion of Vietnam. So malaking impluensya yung presence ng high pressure area somewhere dito sa may Indochina na siya nagkokos ng kanyang pabago-bago or erratic po na movement at yung mabagal na pagkilo. So ang magandang balita naman, hindi naman ito lilis ng direksyon or babalik dito sa may parting Luzon at muling magla-landfall. So ang epekto nito within the next 48 hours or sa susunod na 2 araw ay dito lamang sa may Kalayaan, Palawan. And even given na ito ay lumalaki sa ngayon, yung kanyang diametro is 800 to 900 kilometers, hindi pa rin nasasakop itong Palawan or even some parts of mainland Luzon. Sa ngayon po, meron pa rin tayong wind signal number 1 sa may Kalayaan Island sa Palawan. Pabugso-bugso pa rin po yung hangin doon. Habang sa ibang lugar po sa Luzon, tonight po, yan po ay dahil dun sa outer portion nitong si Bagyong Verbena plus the northeast monsoon. Halos buong Luzon, meron din pabugso-bugsong hangin mararamdaman po, hindi direktang epekto ng bagyo. And by tomorrow, Batanes, Cagayan, Apayao, Abra, Ilocos Norte and Ilocos Sur, meron din mga pabugso-bugsong hangin, gayon din sa Zambales, Bataan, sa Lubang Island at sa lalawigan pa rin ng Palawan. Pagdating naman po sa malalakas na mga pag-ulan, posible pa rin ng 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan within the next 24 hours sa Apayao, Cagayan, and Isabela. So madalas po magiging malakas ang mga pag-ulan doon, mataas pa rin ang banta ng mga pagbaha at landslide. So lagi tumutok sa ating mga heavy rainfall warnings and please coordinate po sa ating mga local government units for possible rescue or evacuation. 50 to 100 millimeters naman ang dami ng ulan hanggang bukas ng hapon sa may Kalinga at sa Aurora. Enhanced din po yung rainfall lalo na doon sa malapit sa Sierra Madre and Cordillera Mountain Ranges.
Pagsapit naman po bukas ng hapon hanggang sa araw po ng Friday ng hapon, naasahan pa rin ang mga pag-ulan na malalakas dito sa may Cagayan at magpapatuloy actually yung hanggang 200 millimeters per day na dami ng ulan sa lalawigan pa rin po ng Cagayan. Kaya mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha, pag-apaw na rin po ng mga ilog, inuulit natin dahil patuloy ang mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar dito sa may Apayao, Isabela, even dito sa other portions po ng Southern Cagayan Valley and Southern Cordillera Region, saturated na yung lupa o hindi na po makasipsip ng tubig kaya mataas pa rin ang tsansa ng mga pagbaha at pag-apaw ng ating mga kailugan at mataas din ang tsansa ng pagguho ng lupa. Para naman sa ating mga maglalayag po na kababayan, meron pa rin tayong gale warning. Epekto pa rin itong si Bagyong Verbena kung dito sa may Kalayaan Island sa Palawan hanggang 5.5 meters. At sa malaking baybayin pa rin po ng Northern Luzon, asahan pa rin yung halos 2 palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon. Kabilang na dyan ang Batanes, baybayin ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur at maging dito rin sa western coast ng Pangasinan. Delikado po ang mga pag-alon na to, no? Most likely pagbabawalan nitong ating mga kababayan ng ingisda, no? Yung may maliliit na sasakyang pandagat. Meron din mga travel suspensions for some medium and large scale ships. So laging tumutok sa ating mga or laging makapag-ugnayan sa ating mga local coast guards. Para naman sa lagay ng ating panahon bukas, araw ng Huwebes, magdala po ng payong pa rin ang mga nakatira po dito sa may Northern Luzon. Epekto pa rin itong shear line at ng amihan. Yung shear line na magdadala ng minsang malalakas na ulan dito pa rin sa may Cagayan Valley and Cordillera Administrative Region or halos buong Cagayan Valley dahil dito sa may Batanes, ganyan sa Ilocos Region, cloudy skies pa rin or makulim din pa rin ang panahon at sasamahan pa rin to ng generally mahihinang pag-ulan lamang, no, dahil sa northeast monsoon. In other areas, kagaya dito sa may Occidental Mindoro, yung tinatawag na trough or yung outer part ditong si Bagyong Verbena, kahit nakalabas na ng PAR, magdadala pa rin ng madalas na mga pag-ulan, lalo na yung mga facing po the West Philippine Sea na mga areas. Other areas pa dito sa may Luzon, kabilang yung Metro Manila, mga kalapit na lugar sa may Central Luzon and Calabarzon at maging dito sa may Quezon and Camarines Norte, medyo mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sometime between late morning bukas hanggang sa early evening po, no? So from 11 a.m. to 6 p.m. medyo makulimlim ang panahon at mataas ang tsansa ng ulan. So make sure na meron dalang payong kung lalabas po ng bahay. Kabilang na dyan ang ating mga kababayang manggagawa at ating mga estudyante. For Metro Manila tomorrow, temperatures from 25 to 30 degrees Celsius. Sa norte hindi rin kainitan actually. For Lawag, 29 degrees ang maximum temperature. Tuguegarao, 23 to 28 degrees lamang. And for Baguio, malamig pa rin po, 17 to 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa may Kalayaan Island sa Palawan, pabugso-bugso pa rin ang hangin at may kalakasang ulan dulot mismo nitong si Bagyong Verbena. Meron yung trough nitong si Bagyong Verbena, nagdadala din po ng mga kalat-kalat na ulan dito sa may mainland Palawan. Habang sa Visayas, pinakamataas ang tsansa ng ulan pagsapit ng hapon hanggang gabi dito sa may eastern portions. But in other times, generally for the entire Visayas region, asahan po yung bahagyang maulap at minsan maulap lamang na kalangitan at may kainitan po pagsapit ng tanghali. Possible yung hanggang 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan naman sa Mindanao, asahan din po sa umaga, fair weather conditions naman or halos katulad na weather conditions as today. Madalas maaraw, minsan maulap lamang ang kalangitan, pero nagkakaroon din ng mga isolated rain showers or thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang gabi. So make sure din na meron pong dalang payong kung lalabas ang bahay pagsapit ng hapon. May kainitan din, lalo na sa may Zamboanga City, hanggang 33 degrees ang temperatura sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo na sa mga kapatagan. At para naman sa ating weather conditions for Luzon, hanggang sa katapusan na po yan ng Nobyembre, asahan pa rin ang epekto ng shear line sa may eastern section ng Northern Luzon at yung epekto ng amihan or northeast monsoon naman sa kaliwang bahagi or sa western side ng Northern Luzon. Pinakauulanin po within the next 2 days or November 28 and 29, ito pa rin Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Ifugao, and Mountain Province. Mag-ingat pa rin po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa habang natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap na lamang ang kalangitan at sinasamahan pa rin yan ng mga isolated na mga pag-ulan kung dito sa may Northern and Central Luzon habang may mga localized thunderstorms pa rin sa may Metro Manila, sa may Calabarzon, Bicol Region, and Mimaropa. Then pagsapit po ng linggo, iiral yung tinatawag natin pa rin na easterlies o yung mainit na hangin galing sa may silangan. Pinakamatataas ang tsansa ng mga ulan sa Cagayan Valley, sa Aurora, Quezon, Bicol Region, the rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies in general.
Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, asahan din ang mataas na tsansa ng ulan. Pagsapit po ng Sabado, epekto po yan ng easterlies. Magpapatuloy yung easterlies pagsapit ng Linggo pero mas kakaunti yung mga pag-ulan. But for the last 3 days of November po, partly cloudy to cloudy skies pa rin tayo in general for the entire Visayas. Walang anumang bagyo na aasahan at magkakaroon po ng mga patuloy na magdudulot ng mga patuloy na pag-ulan dito sa Kabisayaan. Very ideal po ang pamamasyal ng ating mga kababayan doon. At para naman sa Mindanao, asahan din po fair weather conditions in general from November 28 hanggang November 30. Yan po ay holiday. Asahan na bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap na kalangitan at sasamahan pa rin lamang ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog na walang kinalaman sa anumang low pressure area or bagyo. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ang susunod na update natin ay mamayang alas 11 ng gabi. Ako muli si Benison Estareja. Magandang hapon po.